Shalom, shalom, shalom everyone. Shalom sa inyo pong tahanan. Shalom is wholeness, completeness, peace, prosperity, protection para sa bawat isa. Shalom America. Shalom Israel. Shalom Jerusalem. Shalom Pilipinas. Shalom IPJM. Shalom sa bawat isa. Pakibati mong iyong katabi, sabihin mo, Shalom sa iyo, Shalom sa iyo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal ng ganoon na lamang sa bawat isa. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami tubusin doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesucristo, namatay ka sa aming lugar, nagbubo ka ng iyong dugo, at Panginoon, tinubos mo kami doon sa krus ng Kalbaryo. Nung tanggapin ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas, kami, O Diyos, ay naging bagong nilalang kay Kristo Jesus, naging born again in the name of Jesus. Ngayon, Panginoon, nagpapasalamat din kami na isinugo mo ang banal na Espiritu upang kami puspusin ang kapangyarihan, pangunahan, upang makapamuhay kami ng matagumpay na naghahari sa buhay na ito ayon sa iyong kalooban. Ngayon, Panginoon, magturo ka. Reveal mo sa amin, Lord, in the name of Jesus, the spirit of revelation and knowledge, in the name of Jesus. Patungkol po sa mga kung sino ang maiiwan sa rapture. Nang sa ganon, Lord, ay mapaghandaan po namin in the name of Jesus ang iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. In the name of Jesus, everybody say Amen. Ang ating pong topic, who will be left behind sa rapture? Ano yung rapture? Ito po ang ating napag-aralan nung nakaraan. Ano po? Yung pagdagit ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga born again. In the name of Jesus, dadalhin sa langit. In the name of Jesus, yun po ang rapture. Pero meron pong maiiwan sa rapture. Alam niyo po ba, the Bible says, marami ang maiiwan. Sabi nga ng Biblia, there will be weeping and gnashing of teeth. Ang sabi ni Lord, in the name of Jesus. Ayun, basahin po natin ang parable of the 10 virgins. Sulat nyo po, Matthew 25, 1 to 13. Basahin ko po sa Bibliang Tagalog. Kagaya ng nabanggit ko, Christ will return at an unknown hour. No one knows the day and the hour. Ano po? And that His people must be ready. Tayo po'y dapat laging handa. Handa ka na ba? Parable of the 10 virgins. Matthew 25, 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, lamp. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang
mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumaka ng 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala." Verse 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ulitin ko po, ang sabi ng Panginoon, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Yun po ang parable of the 10 virgins, no? Merong, nabanggit natin, merong matatalino, merong hangal. Kinulang ng langis yung mga hangal, bumili. Pero dumating ang ikakasal, ang lalaking ikakasal, at hindi na sila pinapasok. Yun lamang may sapat na langis ang siyang nakapasok. Kaya sabi ni Lord, "Ganyan kayo, dapat magbantay kayo lagi." Handa ka na ba? Ang lahat po ng senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na sa ating kapanahunan. Kaya ang sabi natin, anytime now, hindi natin alam yung takdang araw at oras, di po binigay. Pero anytime, pwedeng mangyari ang rapture. Ito pong pinaghihintay natin. The big thing, ang rapture. Purihin ang Panginoon. Let us keep our eyes fixed on Jesus at all times while eagerly waiting for His coming. Kailangan laging nakatuon ang ating mga mata sa Panginoon sa ating pong pag-aantay. Purihin ang Panginoon. It will be ready for Christ's return. Tayo po ay magiging ready for Christ's return if we had been born again sa pamamagitan ng saving faith in Jesus Christ, sa kanyang kamatayan, burial, and literal resurrection from the dead. Kung sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon ng iyong buhay, you have been born again, at ikaw ay handa para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Saving faith in Jesus Christ will manifest itself in every aspect of your lives. Okay, yung pong kapag ka ikay born again, ikaw ay
meron ng bagong nature, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus, magmamanifest po sa iyong buhay ang pagbabago. No po? At ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Purihin ang Panginoon. The fruit of the Spirit will begin to show sa tunay na born again, sa tunay na Kristiyano. Ang mga bunga ng banal na Espiritu ay naipapakita. Hindi po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Naligtas na tayo, hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. At we have dominion over sin. At ang ating inilalabas ay ang katwiran. We have received the gift of righteousness. At yun po ang ating inilalabas. Hindi po kasalanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. The fruit of the Spirit will begin to show. At ang ating pong pagnanasa for a greater holiness ay ito po ay nakikita sa atin. Less sin will be apparent. Purihin ang Panginoon. Talagang whoever is in Christ is a new creation. Lumalakad ng matuwid. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Delikado po yung nagpapatuloy sa kasalanan. Purihin ang Panginoon. According to Bible prophecy, marami pong maiiwan sa rapture. Dito nga po, 50%. 50%. 10 yun eh. 5 lang ang na-rapture. 50%. Yung pang sinasabing sila'y Kristiyano, 50% lang ang magsasama sa rapture. Hello. Purihin ang Panginoon. Kaya, who will be left behind? Sino yung mga maiiwan? The lawbreakers, yung pong sumasalangsang sa utos ng Diyos. Lawbreakers. Matthew 7:21-23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. But only the one who does the will of my Father in heaven. Verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? Verse 23, then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. Ito po yung mga naligtas, nakakilala sa Panginoon, subalit, hindi po nagpatuloy na sinusunod ang kalooban ng Ama. Oo, nakakapagpalayas pa nga sila ng demonyo, nakapagpapagaling, nakakapag-prophesy, pero ito po ang hindi nagpatuloy sa kabanalan, hindi sumunod sa kalooban ng Ama in the name of Jesus. At hindi inilabas ang pagiging matuwid sa kanilang buhay. Uri ng paano, meron pong ganyan. Ala nila, nasama sa mga born again, pero nagpapatuloy sa kasalanan. In the name of Jesus. Ang sabi ni Lord, I never knew you. Depart from me. You lawbreakers. Kayo na mga sumasalangsang sa utos
Kayong mga lawbreakers, sumasalangsang sa utos. Okay. Lawbreakers will be left behind. Revelation 3:15 to 18. Verse 15. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am going to vomit you out of my mouth. Yung pong mga sala sa lamig, sala sa init, walang nominal na Kristiyano, sala sa lamig, sala sa init. Ano po? Hindi po masasama sa rapture. You don't know that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Verse 18, I advise you to buy from me gold, refined in the fire, so that you may be rich, white clothes, so that you may be dressed, and your shameful nakedness not be exposed, and ointment to spread on your eyes, so that you may see. Yung pong mararapture, yung puspos sa banal na spirito. Kaya everyday, Lord, everyday, sabihin mo, puspusin mo ako sa banal na spirito. Everyday, nagpapapuspos tayo muli sa banal na spirito. Tayo mga anak ng Diyos, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya, pinangungunahan tayo ng banal na spirito. Kaya, hindi ka itutulak ng banal na spirito na mga lunya, gumawa ng kasalanan, magsinungaling, hindi. Sapagkat ginagabayan ka ng banal na spirito. Yun ang mga mararapture. Kaya palagi tayong puspos sa banal na spirito. Hindi tayo sala sa lamig, sala sa init. In the name of Jesus, laging mainit sa ating relasyon sa Panginoon. Amen. To believe in Jesus is not simply to accept as fact the truth of His existence or role as your Lord and Savior. Di lamang porke binigkas mo na si Jesus bilang Panginoon. Yun na yun. Kaya hindi lamang basta naniniwala tayong may Diyos. Yung pananampalataya natin dapat may gawa. Nakikita ang gawa. Walang kabaluhan ang pananampalatayang walang gawa. Ibig sabihin, kung ano po yung nature natin sa loob, yun po ang ating ilalabas. In the name of Jesus. The belief in Jesus as Lord that the Bible talks is a strong conviction that leads you to action based on that position He has over you. Okay, si Jesus ang iyong Panginoon, siya na ang naghahari sa iyong buhay, at nandoon ang conviction na lumakad sa katwiran. In the name of Jesus, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Purihin ang Panginoon. Law breaking of those who call Jesus as Lord. Ito po, sabi ni Jesus, Luke chapter 6:46, why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? At hindi niyo naman ginagawa ang aking pinag-uutos. Hindi niyo naman sinusunod ang aking utos, ang sabi ng Panginoon. Huwag mo nang tawagin siyang Panginoon kung di ka handang sumunod. Ang mga kingdom citizen, hindi na nangangatwiran sa salita ng Diyos. Love your enemies, sinusunod po yun. Do good to them that hate you, sinusunod po yun. Amen.
Huwag kang mag-judge. Sinusunod po yun. Okay. Hallelujah. Yung mga utos ng Panginoon. Hallelujah. Hindi na tayo nangangatwiran. Purihin ang Panginoon. Why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? John 14:15. Ang sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commands. Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay sinusunod ang utos ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, nabanggit ko kanina, the Holy Spirit is guiding us, leading us, at ang banal na Espiritu inililid tayo sa gawang matuwid. In the name of Jesus. Hindi tayo nililid para labagin ang mga utos. Purihin ang Panginoon. John 15:10. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay yung mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen. Praise God. Hallelujah. Matthew 22:36-40. Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Pagmamahal. Mga kapatid, ang mga mararapture, ang mga tunay na anak ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu, ito po ang nakikita sa kanila. Mga bunga ng banal na Espiritu. Ito yung mga mararapture. They are loving, they are compassionate, they are service-oriented, they are sacrificing, they are giving generously, amen. They are merciful. Ito po mga bunga ng banal na Espiritu na makikita sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yung pong tunay. They are long-suffering, patient, peacemaking, hindi po tagagulo, kundi they are peacemakers, mapagpatawad. Kaya po, agad tayong nagpapatawad. Purihin ang Panginoon. Matapat sa kanilang asawa, faithful in marriage, sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Pagka sinabi ng salita ng Diyos, sinusunod po natin yon. They are gentle, they are meek, mapagpakumbaba, mapagtiwala, mayroong integridad, mapanalangin, at mayroong pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang salita ng Panginoon, siya mismo yon. Meron tayong pagpapahalaga sa salita ng Panginoon sa Bible. Hindi makasarili, hindi materialista, not judgmental, not self-righteous, hindi mapagpanggap. Mga kapatid, ito po ang mga bunga ng banal na Espiritu na nakikita sa mga mararapture, sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. Meron pong mga turo dito, yung hyper faith. Okay lang kung nagkakasala. Sabi ni Lord, go and sin no more. Huwag kayong magpatuloy. Sin has no more dominion over you. You have dominion over sin. Ang sabi ni Pablo,
hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. At bagkus, ito ang nakikita, itong mga nabanggit na ito, ang nakikita sa mga anak ng Diyos, sa mga mara-rapture. In the name of Jesus. The actions don't save you or guarantee you a place in the rapture. Mga kapatid, yung mga kilos natin, ang action natin, ang pagsunod natin, no po, ay hindi garantiya yun na tayo ay masama sa rapture. Bakit? Ang basihan pa rin po ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. It is our trusting faith in Jesus Christ. Yun lamang po ang garantiya ng maliligtas tayo, mga kapatid. Pero yung pong mga aksyon, bunga lang yun. Bunga lamang po yun na ikaw ay ligtas. Pero hindi po yun ang garantiya na ikaw ay maliligtas. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by faith that you have been saved through faith. It is not of your works, it is a gift of God. Hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti kaya ka naligtas. Sapagkat niligtas lang tayo ng Panginoon, kinuha niya yung ating lugar doon sa krus ng Kalbaryo. At yun ang ating sinampalatayanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya minarapat ni Lord, talagang wholeheartedly nag-sacrifice siya doon sa ating lugar para tayo tumusin. Amen and amen. So, it is our trusting faith in Jesus Christ. Yun po ang garantiya na tayo ay ligtas at mara-rapture. But if actions don't follow your belief, subalit, ang mga aksyon naman ay hindi nakikita, hindi sinusunod ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Hindi nakikita ba? Mga kapatid, hallelujah. Then your belief is incomplete and you are on shaky ground as Jesus described it. Amen and amen. Kaya mga kapatid, talagang hallelujah. Talagang dapat makita talaga sa atin ang buhay Kristiyano, ang righteousness, Lord. Ang righteousness na nabigay sa atin, makikita sa atin. Matthew 7:24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on the rock. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew and founded that house, yet it didn't collapse because its foundation was on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the rivers rose, the winds blew and founded that house, and it collapsed. And its collapse was great, mga kapatid. Sino yung mga maiiwan? Ito na ho, babasahin ko. Yung mga maiiwan, ito po yung mga nagpatuloy sa kasalanan. Ano po? Purihin ang Panginoon. Dali po, ha? Ito po yung mga maiiwan. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ito yung ang mga tayo magiging makasarili. Sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, yan, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring makadiyos.
ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Pinaiiwas ng Panginoon ng mga yan. Yan ho ay hindi masasama sa rapture. Mga kapatid, magandang paalala, di po ba? So in other words, magpapatuloy po tayo sa kabanalan. Ano pa? Sino ba nga hindi makasasama sa rapture? Subalit malaging magkasasapitan ng mga duwag. Ba, yung mga duwag. Oo. God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and sound mind. Yung mga duwag. Ang mga taksil. Mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ayun po. Adultery, fornication, practicing homosexuality, yan po. Ang mga yung mga mamamatay tao, siyempre, murderer. No? At sabi ni Lord, yung mga merong hatred, murderer. Murderer. Sabi po dito, mga nakikiapid, nabanggit uli, mga mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Meron ka pa bang rebulto, kapatid? Hindi ka sumasamba ka pa ba ng rebulto? Hindi ka mara-rapture. At ang lahat ng mga sinungaling, liars go to hell. Hindi pwede. Ang mga sila ay hindi mara-rapture. Mga kapatid, ulitin ko, subalit ang kasasapitan ng mga duwag ay yung hindi sila mara-rapture, they will go to hell. Ano po? Mga taksil, nagpapasala sa kasuklam-suklam na kahalayan, mamamatay tao, yung hindi nagpapatawad, ano po? Ng mga nakikiapid, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Yan po ay hindi kasama sa rapture. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon, handa ka na ba everyday magpapuspos ka sa banal na Espiritu? Hindi natin alam. Pero, sabi ko nga, malapit na. Baka, anytime now. Yun ang ibig sabihin ng imminent. Rapture is imminent. Purihin ang Panginoon. Anytime it may happen. Aba, nagpo-prophesy ka yata. Hindi po. We do not know the day and the hour. Balit, yung mga senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon, present na. Pati yung and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all nations, and then shall the end come. Natutupad na po yan ngayon. Isipin mo, buong daigdig na ipapangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng social media, lalo na ho, nag-umpisa ng pandemic, hindi naman tayo sadyang nagbo-broadcast o nagte-telecast o nag-FB live. And this gospel of the kingdom, ito po'y fulfillment ng Matthew 24:14. And then shall the end come. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon. Pupuspusin mo palagi ng banal mong Espiritu ang bawat isa. Handa sila, Panginoon. Handa sila at sila'y susunod sa iyong salita. They will do love. They will do love. They will forgive in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.